Sabay-sabay, sinabi ni Lee na nagsasalita siya na parang nabuhay na siya noon. Ngunit si Jinho ay kinabahan at nagtanong kung siya ay kumakain ng maayos. Sinabi ni Lee na sinusubukan niya ang kanyang makakaya, ngunit ang mga bagay ay hindi gumagana tulad ng dati. Samantala, ginagamit ni Jinho ang kanyang paningin upang suriin ang kanyang katawan at nakita ang kanyang dibdib at tiyan ay puno ng madilim na kay. Nag-aalala si Jinho dahil hindi niya ito malulutas sa kasalukuyang buhay niya. At biglang sabi ni Lee. Nakatingin sa mukha ni Jinho, parang sinabi na sa kanya ni Park ang lahat. Nagulat si Jinho, ngunit tinanong ni Lee kung maaari bang alagaan ni Jinho si Park kung may mangyari sa kanya, sinabihan siya ni Jinho na huwag mag-alala. Sinabi ni Lee na naaliw siya sa sinabi ni Jinho, at sinabi ni Jinho na kaya niya ito, ngunit sinabi ni Lee na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos, kaya't hindi niya ito maaaring suwayan. Sinabi ni Lee na mukhang sinusubukan ng Diyos na sabihin na dumating na ang kanyang oras, ngunit sinabi ni Jinho na kailangan pa rin siya ng mga bata sa orphanage. Sumagot si Lee na alam niya, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay mas nasaktan. Ngunit lahat ay kailangang magpaalam sa ibang araw. Sinabi ni Lee na alam niya na ang Maiwan ay malungkot at nakakatakot, ngunit ang mga tao ay hindi makaka-move on kung sila ay nananatili sa nakaraan magpakailanman. Sinabi ni Lee na maaari lamang siyang umasa para sa mga bata na magpatuloy, at naisip ni Jinho na tama na kailangan niyang tanggapin ito. Napagtanto ni Jinho na hindi ito kasing simple ng kaso ni Chairman Huang, at kung magkamali siya, lalo lamang itong magpapalala. Habang iniisip ni Jinho na wala na siyang magagawa, biglang lumitaw doon ang nakaraan niyang sarili mula sa kanyang unang buhay at nagtanong kung ganoon na lang kadali siyang sumuko. Dito, tinanong ng nakaraan ni Jinho kung ginagawa niya ito dahil hindi siya nakikinabang kay Lee, at sinabing, tinulungan ni Jinho si Chairman Huang sa kanyang normal na buhay sa paaralan. Ang ginawa niya sa China ay para sa kanyang sariling curiosity at sa kanyang pamilya para sa kanyang sariling katatagan. Ang sabi ng paralisadong Jinho, ang kasalukuyang Jinho ay idiniin ang kanyang ulo sa lahat ng bagay sa ngayon dahil ito ay nakatulong sa kanya, ngunit nagtanong kung wala siyang magagawa para kay Lee. Ang paralyzed na si Jinho ay nagsabi na ito ay makatuwiran, dahil sa kung gaano kapakipakinabang ang isang namamatay na direktor ng ampunan kay Jinho. Sinabi ng paralisadong Jinho sa kasalukuyang Jinho na walang nag-aalaga sa kanila pagkatapos nilang masira at mawala ang lahat, at nagtanong kung tama siya. Pero nabigla si Jinho. Biglang tinanong ni Lee kung okay lang si Jinho, sinagot naman ni Jinho na may gagawin siya, kaya aalis siya at humingi ng tawad kay Lee salamat kay Jinho sa pagbisita sa kanya. At umalis si Jinho na nagsasabing babalik siya. Ngunit pagkatapos lumabas, naisip ni Jinho na alam niyang tama ang mga salita ni Lee, at kung tatanggapin lang niya ito, hindi sana siya namatay sa ganoong paraan sa kanyang unang buhay. Gayunpaman, naalala ni Jinho na sinabi ni Park na hindi maaaring makipaghiwalay ang mga bata kay Sister Lee ng ganito, kaya nagpasya si Jinho na gagawa siya ng paraan para mailigtas siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala ni Jinho si Cho, at tinanong ni Cho kung bakit gusto niyang imbestigahan niya ang orphanage. Bigla na lang, na sinagot ni Jinho na si Sister Lee ng orphanage ay may sakit, na iniwan ang orphanage sa panganib. Humingi ng paumanhin si Cho at sinabing hindi nagawang suportahan ni Chairman Huang ang orphanage ng kasing aktibo dahil sa mga stockholder na nagpapakita ng mga reklamo. Sinabi ni Jinho na naiintindihan niya na si Yekyang ay isang korporasyon, hindi isang charity group, ngunit nagtanong kung ano ang mangyayari sa orphanage kung pumanaw si Sister Lee. Sinabi ni Cho na dahil ito ay naging walang bisa ng isang tagapamahala, ito ay pamamahalaan ng gobyerno o kukunin ng ibang orphanage. Nang tanungin ni Jinho kung ano ang mangyayari sa mga bata kung isa pang orphanage ang pumalit, ipinapalagay ni Cho na magkakahiwalay sila. Sinabi ni Jinho na hindi niya hahayaang mangyari ito, kaya sinabi niyang babayaran niya ang pera at itatanong kung makakahanap si Cho ng mas magandang ospital at isang taong mamamahala sa orphanage. Agad na sumagot si Cho na hindi ito problema at gagawin niya ito sa lalong madaling panahon. Ibinigay din ni Cho ang data ng cancer surgery na hiningi ni Jinho, kaya pinasalamatan siya ni Jinho. Ngunit tinanong ni Cho kung may magagawa ba si Jinho tungkol dito. Sinabi ni Jinho na hindi siya sigurado, ngunit susubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos noon, bumalik si Jinho para makipagkita kay Lee.
At nagtatanong kung paputol ba siya kung ililipat nila siya sa ibang ospital. Pero naguguluhan si Lee. Sinabi ni Jinho na hindi niya sinusubukang pagalingin ang cancer, ngunit ang kabilang ospital ay malapit sa orphanage, kaya mas mabuting bisitahin siya ng mga bata. Sinabi ni Lee na siya ay sakam lamang, ngunit tinanong ni Jinho kung bakit ganoon ang tingin niya, at sinabi niyang siya ang huling taong naging sakam. Sinabi ni Lee na ang kasakiman ay hindi kailangang maging isang bagay na engrandi, at sinabing ito ay tungkol sa paggawa ng isang bagay dahil gusto lang nila ito. Sinabi ni Lee na hindi makatwiran para sa kanya na maging sakam dahil lang sa gusto niyang mabuhay ng kaunti, ngunit sinabi ni Jinho na hindi niya maaaring isaalang-alang si Park at ang mga bata. Si Jinho na parang hindi niya akalain na ang pagpapakita ng effort para sa mga naiwan ay isang mahalagang pagsisikap din. Sagot ni Lee na tila balisa. Sinabi ni Lee na baka siya ay inapi ng isang pakiramdam ng obligasyon. At nagsasabing may mga bagay na hindi nila kayang pigilan. Gayunpaman, sinabi ni Jinho na maaari niyang pigilan ito, ngunit nagtataka kung bakit gusto niyang mabuhay ng labis ang taong ito. Nagtataka si Jinho kung dahil ba ito kay Park at sa mga bata, ngunit sa palagay niya ay alam na niya na ito ay isang bagay na hindi niya maabot. Tinanong ni Jinho ang kanyang sarili kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin, at bigla siyang nag-alala ng umubo at samukan ng dugo si Lee. Sinabi ni Jinho na dadalhin niya ang nurse, ngunit pinigilan siya ni Lee at sinabihan siyang huwag istorbohin ang mga abalang tao. Biglang sinabi ni Lee na gagawin niya ang sinabi niya, at sinabing lilipat siya sa ospital dahil sigurado siyang may dahilan si Jinho. Malungkot si Jinho dahil mas delikado ang cancer kaysa sa inaakala niya, at may 3 araw pa siya bago siya bumalik sa militar, kaya wala siyang oras. Sasayangin niya. Pagkatapos mailipat si Lee sa ospital ng Hikyon, binibisita siya ni Jinho sa gabi kapag natutulog siya, at nakitang mas malala pa ang cancer kaysa sa huli niyang nakita. Iniisip ni Jinho na mukhang nasa limitasyon niya. At dahil nag-aral siya ng cancer, nagpasya siyang tingnan kung gaano ito kumalat. Sinuri ito ni Jinho bilang kakilakilabot dahil ang kanyang tiyan ay napuno ng makamandag na chi, at nagtataka kung paano niya ito matitiis ng ganito katagal. Alam ni Jinho na hindi ito magiging madali, ngunit mas masahol pa ito kaysa sa inaasahan niya. At hindi tulad ni Huang at Jaeyoon, na nagamot niya noon ay hindi siya sigurado kung posible pang gamutin ang isang ito. Hindi mahawakan ni Jinho ang nakal-alasongkay na nakatutok sa gitna, kaya nagpasya siyang alisin ang lason na kumakalat sa paligid nito gamit ang apoy na chi. Alam ni Jinho na sinusunog ni Kai ang lason na chi, ngunit nasusunog din nito ang katawan, at nasa limitasyon na ang katawan ni Lee. Nagpasya si Jinho na gumamit ng kaunting Kai upang mabawasan ang pinsala at simulan ang proseso ng pagpapagaling, ngunit hindi niya ito maaaring madaliin dahil ang kanyang buhay ay nakataya. Dahan-dahan itong ginagawa ni Jinho, paunti-unti, ngunit napaupo siya sa pagod, at hindi siya nagkakamali na ito ang pinakamahusay na magagawa niya sa kanyang kasalukuyang antas. Gayunpaman, natutuwa si Jinho na nagawa niya ito at napatay niya ang kumakalat na mga selula ng kanser. Iniisip ni Jinho na kung ipaubayan niya ang natitira sa modernong agham, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Lee na mabuhay sa susunod na araw. Laking gulat ng doktor nang makita ang pinakabagong mga ulat ni Lee at nagtataka kung paano posible na ang isang terminal na pasyente ng cancer ay natural na gumaling sa stage 3. Kapag sinabi ng doktor na, pagkatapos tingnan ang mga resulta ng pagsusuri, ang kondisyon ng pasyente ay bumuti ng malaki, si Park ay natutuwa. Tinanong ni Jinho ang doktor kung nakakasigurado sila kay Lee. Sumagot ang doktor na hindi niya magagarantiyahan ang anuman, ngunit may pag-asa, at maaari nilang subukan ang ilang mga hakbang sa pag-opera. Sa yugtong ito, nagiging emosyonal si Park nang marinig ito, at niyakap si Lee habang tinatanong kung narinig niya ito. Sinabi ni Park na maaari silang pumunta sa orphanage ng magkasama, ngunit si Lee ay nakatingin kay Jinho habang dinadala si Lee sa kanyang silid. Si Park, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsabi na itinakda nila ang petsa para sa operasyon bukas, at sinabi ni Lee na ito ay magandang balita. Samantala, sinabi ni Park kay Jinho na bigla silang nakakuha ng isang guro sa ampunan, at sinabing parang maganda ang nangyari. Nang bumalik si Jinho, pinasalamatan ni Park si Jinho sa pagdating, ngunit sinabi ni Jinho kay Park na linisin muna ang kanyang mukha at tumigil sa pag-iyak bigla. Tanong ni Lee kung pwede lang iwan ni Park sila ni Jinho saglit.
Ngunit tinanong ni Park kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Lee na kailangan niyang makipag-usap kay Jinho, at nagtaka si Jinho kung tungkol saan ito pagkatapos umalis ni Park. Humingi ng paumanhin si Lee kay Jinho sa ginawa niyang paggamit ng kanyang mahalagang break ng ganito, ngunit hiniling ni Jinho sa kanya na huwag sabihin iyon, at sinabing nagpasya siyang gawin mo ito. Nagpasalamat si Lee kay Jinho, ngunit tinanong niya kung ano ang gusto nitong pag-usapan. Sabi ni Lee, hindi ba't kamangha-mangha, dahil sinabi ng mga doktor na siya ay tapos na kamakailan, at ngayon ay sinasabi nila na maaari nilang subukan ang operasyon. Biglang nagtanong si Lee kung may tinatago si Jinho. Kinabahan si Jinho, at sinabi ni Lee na alam niyang siya ay isang kaayla-hilakbot na sinungaling, kaya hindi niya ipilit. Kung ayaw niyang sabihin ang kahit ano, sabi ni Lee, sa tuwing nakikita siya nito, pakiramdam niya ay nakatali siya ng kung ano, ngunit sinabi niya kay Jinho na tandaan na hindi niya alam kung ano ang ginawa nito sa kanya, ngunit ginawa niya ang kanyang sarili, pinakamahusay. Kaya dapat ngumiti siya at medyo gumaan ang pakiramdam. Biglang sinabi ng inner demon ni Jinho na nagsasalita ang hag na ito na parang alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Kaya sinabi ni Jinho kay Lee na hindi niya alam ang tungkol sa kanya. Hinawakan ni Lee ang kanyang kamay at sinabi, syempre, hindi niya alam ang lahat tungkol sa kanya at sa kanyang buhay, ngunit gusto niyang sabihin sa kanya na hindi niya kailangang ipilit ang kanyang sarili ng husto. Sabi ni Lee, hindi na niya kailangang kunin ang lahat ng bagay. Iniisip ni Jinho na sa kanyang paulit-ulit na buhay, may mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na huwag ipilit ang sarili. Naalala ni Jinho na patuloy siyang sumulong at lumaban sa kanyang kapalaran, ngunit habang nilalabanan niya ito, lalo niyang napagtanto na kahit gaano pa siya kumilos, hindi niya makita ang katapusan nito, at maaabot niya ang kanyang sarili, limitahan balang araw. Sinabi ni Lee kay Jinho na ang coexistence ay tungkol sa pagkilala na hindi siya mabubuhay ng mag-isa at umasa sa ibang tao. Kapag tinanong ni Jinho kung ano ang ibig niyang sabihin, sinagot ni Lee na tulad ng kung paano niya sinusuportahan si Park, okay lang kay Jinho na umasa sa isang tao paminsan-minsan. Sinabi ni Lee na hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Jinho, ngunit nagpapasalamat siya sa kanya sa pagsusumikap, at sinabi niyang gagawin niya ang lahat para hindi masayang ang kanyang mga pagsisikap. Nagtataka si Jinho kung paano siya magiging kalmado, at iniisip kung natanggap na niya ang kaharian ng pagtanggap pagkatapos na nasa bingit ng kamatayan. Biglang sinabi ni Jinho na mukhang matagal na siyang nag-usap at nabasa niya na babalik si Jinho bukas, kaya umaasa siyang magpahinga siya sa natitirang oras niya sa susunod na araw kapag aalis si Jinho. Malungkot na sabi niyang nababalik na siya. Samantala, tinanong ni Yeon kung bakit napakaikli ng 100 araw na pahinga, at nagtanong kung bakit hindi ito 100 araw gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan. Kasabay nito, pinagalitan siya ng ina ni Jinho, na nagtatanong kung bakit 4 na araw siyang wala sa bahay. Sabi niya, walang silbi ang pagpapalaki ng mga anak, pero humingi ng tawad si Jinho sa kanya. Sinabi ni Jinho na sisiguraduhin niyang gugulin niya ang susunod na pahinga kasama ang kanyang pamilya. Kaya sinabi ng kanyang ina, sige, at sinabihan siyang maging ligtas habang nakaupo sa kotse. Nakita ni Jinho si Park na nakaupo sa loob, kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Park doon. Sumagot si Park na dahil hindi niya binati si Jinho nang lumabas siya, nagpasya siyang batiin siya pabalik. Nang sabihin ni Jinho na hindi siya bata, sumigaw si Park na narito siya upang sabihin ang isang bagay. Sinabi ni Park na narinig niya na si Jinho ang nasa likod ng suporta sa orphanage at ang direktor at sinabing, hindi magagawa ni Jinho ang mga bagay na ganoon nang hindi sinasabi sa kanya. Sinabi ni Park na naisip niya na ito ay isang himala, ngunit sinabi ni Jinho na hindi niya ito ginawa para sa kanya. Ginawa niya ito para sa mga bata, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Samantala, natutuwa si John na makitang mahiyain si Jinho, at kasabay nito, kapag nagtanong si Jinho tungkol sa operasyon, sinagot ni Park na ito ay sa loob ng 3 araw. Bigla, nag-aalalang tinanong ni Park si Jinho kung magiging okay ba ang operasyon, na sinagot ni Jinho na magiging maayos din ito. Pagkatapos nito, ibinaba nila si Jinho at habang nagtatago sa base militar, tinanong ni Cho kung nag-aalala si Jinho, ngunit tinanong ni Jinho kung ganoon ang hitsura. Sinabi ni Cho na siya ay sekretarya ni Jinho, pagkatapos ng lahat, at marami siyang nalalaman tungkol sa kanya kaysa sa iniisip niya. Samantala,
Iniisip ni Jinho kung ganito ba ang pakiramdam ng mag-alala,